Good day, grade 7. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang algebraic expressions for the week 3. Pamilyar ba kayo sa mga expressions na ganito? Tulad ng mga numerical expressions ng 12 plus 6, 3 times the open and close parenthesis 12, o tinatawag yan 3 times 12, or the 3 times the quantity of 12. The next is 6 times the sum of 3 and 2. O pwede rin natin banggitin na 3 plus 2 times 6. And yung last, 15 minus 4 times 6. Having the knowledge of reading the numerical expressions ay very essential po sa pag-aaralan po natin ngayon na tungkol sa algebraic expressions. Ngayon, let's talk about the variables. What is variables daw po? In the expressions 12 plus b, the letter b is so called as a variable. A variable is a letter or symbol that represents an unknown value. In our lessons, when we talk about variables, lagi niyo po tatandaan na si variable ay pwedeng kahit ano pong character or letter. Kahit anong letter ang gamitin po natin from the English alphabet ay pwede pong ipanapat o ipampalit as variable. Mga unknown value po ito. Next, what are the constants? A constant is a number that cannot change its value. So, hindi po daw siya mababago. In the expressions below, here, the 5x plus 7y minus 2, and we are asked to find what is constant. So, the constant for the first expressions is negative 2 po. So, masasabi natin siyang constant kung saan siya lamang natatanging numero na walang kadikit na variable tulad ni 5x at 7y. They are paired numbers and unknown numbers, which is yung variable na x and y. Kaya kung wala yung kadikit, yan ang tinatawag nating constant. The expressions next is the 3a plus 2ab plus 10. The constant is 10 or positive 10. Tulad ng nabanggit dun sa unang expressions na 5x plus 7y minus 2. But take note this, class. Once you are taking the constant number, you have to include its sign. So, nabanggit dito na siya ay negative 2. So, minus 2. So, pagdating sa constant, ito ay magiging negative 2. I-include natin itong sign na ito. The same here. Yan. Plus 10 is positive 10. Tulad na nabanggit doon sa integers natin ng first quarter. Ganun din po siya. Next is, ito po. On studying the algebraic expressions, the previous discussions we've discussed a while ago is very essential nga po. An algebraic expressions can be a number or a single variable or a combination of numbers, letters, and operation symbols. Tulad ng mga nakita nyo examples kanina. So, variable can name by means of the alphabets or the letters, and the number itself, and yung mga operations tulad ng multiplication, divisions, addition, and subtractions. For illustrative example, number 5 is also a algebraic expressions. Dahil nabanggit dito, it can be a number. A plus 1, yan, another kind of the algebraic expressions. X plus 2y, and the mn or m times n. Kung sakali ang mga letters o alphabets ay magkadikit,
in studying mathematics. Ito po ay nabibilang po sa algebraic expressions na kung saan ito ay nasa multiplications. Other than sa expressions ng multiplications ng mga unknown variables, pwede din po siyang ganito. Ginagamitan ng quantity or open and close parenthesis. Sinasabi dito, when variables are used with other numbers, parentheses or operations, they create an algebraic expressions tulad ng nakita nyo kanina. So, ito, kahit tulad lang ng a plus 2, a plus 1, ito, yung a times b, pero ang iba dito, mas binabasa nila ito na medyo iba sa pagkabasa ng iba ng a times b. Binabanggit nila ito na the product of a and b, the multiplications of a and b, or the open and close parenthesis of a times the open and close parenthesis of b, or quantity a times quantity b. Medyo mahaba. But in short word, it is a times b, or the product of a and b. Pwede na po iyon. The next is 3m plus 6n minus 6. Another kind of algebraic expressions po ito. Kung mapapansin ninyo po, the numbers and the alphabets or the letters are paired. Ayun po. Ayun po iyon. So, meron tayo ditong minus 6. Ito yung binabanggit natin kanina na it is a ayan po, constant. Yan, tinatawag po. Yan, constant. Yan. Huwag niyo po kakalimutan yan that the constant is the only number that has no variables besides itself. Ayun po. So, next po tayo. Class, keep in mind these words. For additions, these are the very useful words na madalas ginagamitan na ginagamit for additions. Just like add, plus, sum, total, increase by, or more than. For subtractions, I know you are familiar with this. Minus, difference, or differ, subtract, less than, decrease by, less, or diminish. Ayun po yung mga most useful words na ginagamit sa pag-aaral po ng algebraic expressions na may kinalaman sa addition, add, subtractions. Next, if we have additions and subtractions, then we have also multiplications and divisions. So, for multiplications, the most useful words are product, times, and multiply. About divisions are the following: the quotient, divide, and the ratio. So moving, we are here setting an examples for the writing the algebraic expressions, and we are asked here to translate the word phrases into variable expressions. So for example number 1, 3 more than a number. 3 more than a number. So, kung matatandaan nyo yung mga words na binanggit kanina pertaining to additions na more than, ayan, matatandaan nyo po, under po siya ng additions, yung more than po na yan. So, 3 more than a number. So, bakit hindi inuna yung number muna na 3 bago yung unknown number? So,
In algebraic expressions po, usually, ang inuuna po natin dito ay mga unknown number. Okay. So, wala naman pong masama kung maiba po ng positions, pero this is the proper way. The x plus 3. I use x because it is common. Very common po na gamitin po yung x na number o unknown number. You can also use any letters aside from x na panapat po sa unknown number to be paired with known numbers na tulad ng 3. So, x plus 3, pwedeng a plus 3, s plus 3. Ayun po yun. The second one is the quotient of a number in a. Quotient, ibig sabihin may kinalaman sa divide. So, the quotient of a number in 8. So, mangyayari po niyan, y over 8 or y divided by 8. 6 times a number, ito po iyan. So, kung gagamitin natin yung mga basic concepts na pinag-aaralan sa elementary na times, pwedeng ganitong sulat yan. 6 times n. Pero kung natatandaan niyo po, inabanggit ko, when a number and an unknown number is paired, the multiplications we use is a multiplication po. So, instead na ilagay natin yung 6 times n with x, pwedeng idikit na lang natin o pagdikitin natin yung 6 at n because it is under multiplication po. The fourth one is 5 less than a number. So I choose z as the unknown number minus 15. Less than minus po iyan. Babalikan nyo lamang po yung mga most useful words. Ayan po. And the fifth one is the quotient of 30 and a number less than 10. So yun, the quotient of a number. The quotient of a number and number plus 10 pala, hindi less than 10, plus 10. So, 30 divided by x or 30 over x plus 10. 30 divided by x or 30 over x plus 10 po. So, moving forward. So, in here, we are asked to deliberate what is the coefficients po. What is the coefficient? A coefficient is a number multiplied by the variable in algebraic expressions. Kanina naunawaan natin kung ano yung constant. Ngayon naman tatalakayin natin kung ano ang coefficients. Dito, makikita niyo yung algebraic expressions na ito. Okay? Itong algebraic expressions na yan. 6m plus 5. 8r plus 7m plus 4 and 14b minus 8. So, isa-isahin po natin. So, we are asked to find what is the coefficients. Ang coefficients po ay yung mga numero na katabi lagi po ng mga unknown numbers or letters. Tulad po nito na may highlight po. Yung mga kulay dilaw, yan po iyon. Ito yung mga tinatawag nating coefficients. Yan yung may mga kapares na letters or unknown number value or variables. So, for this one, we have 6. Ayan. And for this one, we have 8 and 7. And dito naman po, we have 14. Take note po, kung mapapansin nyo, puro positive po ang nakalagay dyan. Maaari rin po yan maging negative. Just in case na halimbawa, si 6m ay magiging negative 6m plus 5. Instead na maging positive 6 to, ito ay magiging negative 6 po. So, tulad din po sa constant, lagi dapat natin isinasama yung kanyang sign. Mapapositive man o ito o negative. So, with that, move on to tayo sa next slides. What is a term? A term is the name given to a number, a variable, or a number and a variable combined by multiplication or divisions. So, himay-himay lang muna natin. For this
algebraic expressions, a plus 2. Meron tayong dalawang terms. Kaya po yan nagkaroon ng dalawang terms dahil gumamit po tayo ng addition symbol or operation. Gumamit po tayo ng operation na addition. So, that is why meron tayong two terms. Kung multiplication, subtraction ang aking ginamit, two terms pa rin po. Ayan. Dahil meron tayong 1 terms for A and 1 terms for B. O 1 term for A and 1 term for B. Dito naman po sa algebraic expression na ito, kung mapapansin nyo, meron tayong 3 terms. Isang term para kay M, isang term para kay N, at isang term para sa tinatawag nating constant. Ayun po yun. Ito mapapansin ninyo, hinimay-himay po natin. Tulad na nabanggit, kailangang isama yung sign. Pero sa pagkakataong ito, we are referring to a term. Ayun po. Kaya't nabanggit dito, ayan, multiplication and divisions. Pero kung tayo gagamit ng addition and subtractions, doon po natin malalaman kung ilan po ang terms na meron tayo o meron sa isang algebraic expressions given. So, moving forward, here are the example of the algebraic expressions according to number of terms. So, there were types or kinds of the algebraic expressions according to number of terms. So, tingnan natin. Sinasabing ito ay monomial kung ito ay may one term. Tulad ng mga ito. 11, isang simple number 11. Letter A, the alphabets. X over 2 or x divided by 2. M times N, or the quantity of Y times the quantity of T. Ayan po. These are the example of monomial. Ayan po. Next is binomial. Two terms. Ayan. Di ba't nasabi po kanina, pag tayo madalas ay gumagamit ng addition and subtractions, doon po natin malalaman kung ilang terms ang meron tayo sa algebraic expressions. It so happen dito na gumamit tayo ng addition and subtractions sa pagitan ng dalawang character, ng isang unknown number or variable at ng isang number, or ng dalawang variable, tulad ng x plus 3, isang number at isang variable, b minus c, dalawang magkaibang variable, at dito pq plus r, na kung saan itong si pq bagamat magkaiba ng variable, nasa isang term lang din po yan dahil ng multiplication po ang ginamit. Tulad din po ng konseptong ginamit kanina ng division. So, pq plus r, dahil mayroong pagitan na addition sign, kaya meron tayong two terms at iyan ay nasa ilalim ng binomial. Pagdating naman po sa trinomial, ito po ang kind or type na may 3 terms ng algebraic expressions. Tulad po na nakikita ninyo. 3x squared, ang basa dyan ay x squared. Ayan po. Plus x minus 2. Dahil meron tayong terms para kay x squared, kay x, at kay constant. Isa, dalawa, tatlo, kaya may 3 terms. Dito rin, y squared plus 2xy plus x squared. Isang term para kay y squared, isang term para kay xy, at isang term para kay x squared. Kaya meron tayong 3 terms na tinatawag nating trinomials o under ng trinomials. Ngayon naman, dako po tayo sa uli, yung multinomials. Ang multinomials ay ang algebraic expressions na kakakitaan mo ng higit pa sa 3 terms, tulad ng mga sumusunod. pq squared plus pq plus q squared plus 1. Kung bibilangin mo yung terms na yan sa pagitan ng addition symbols, meron tayong 4. Isa para kay p squared, isa para kay pq, isa para kay q squared, at isa para kay 1. Kung bibilangin mo, yan ay 4. Kaya kung higit yan sa 4 na terms, yan ay nasa ilalim po ng multinomial. Ayan po.
Dito rin, ab squared plus bc squared minus 2c squared d minus 3d squared minus 1. Kung ito naman ay merong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So, yan ay may anim na terms. Kaya yan po ay under multinomial po. So, I hope you understand the algebraic expressions according to number of terms. Ang clue nyo lagi dyan, kung di yan monomial, pag nakakita kayo ng addition and subtraction sign, doon na kayo magbibilang ng number of terms. Pero pag yan ay monomial, madalas lang yan ay mga single character or magkakadikit na character or letter, magkaparis na letter at number, at nasa division o multiplication lamang po. Pero pag kakakita kayo ng addition and subtractions, doon na po kayo magbibilang ng terms. So, other than terms, we have the so-called degree in algebraic expressions o yung AE natin. What is the degree? The degree in algebraic expression is the highest exponent of expressions with one variable or the highest sum of the exponents of the variable in terms of expressions. So, para maunawaan natin, talakayin natin yung examples dito sa algebraic expressions. So, yun nandito sa loob ng box. So, for number 1, fg squared plus 3g minus 5f minus 7. Kung mapapansin nyo, naka-highlight si fg squared. Bakit? Ang sabi daw sa definitions, the highest exponents of an expressions with one variable or the highest sum of the exponents. So, pwedeng pwedeng isang variable na may highest exponents o pwedeng dalawang variable o higit pa na may sum na exponents na mas mataas. So, tingnan natin. Ito. Bakit ito ang pinili? Tingnan nyo po si f g squared. Si f at ang bawat variable na kakakitaan mo na walang exponent ay may imaginary exponent na 1. Imaginary po yan. Siyempre, kung ito ay higit sa 1, ito ay magkakaroon ng 2. Ito na binabasa nating squared. Ayan po. So, kung kukuhain lang natin yung kanilang exponent charges, 1 para kay f, 2 para kay g, 1 plus 2 is 3. Kaya, yung number 1 example natin ay mayroong 3 degree. Ayun po. At ito rin po ang nagpapatunay na hindi natin kailangan nang kuhain si negative 3g at si negative 5f. Dahil si g at si f ay may mga charge lamang na exponent, imaginary 1. Kaya po, kinuha natin si fg squared. At kung sumahin o i-add natin ang kanilang mga exponent charges, yan ay merong 3. 1 para kay f, 2 para kay g. Kaya yan ay 3. For the second example naman, u squared minus 5ub plus w to the fourth power po ang tawag doon kasi mas mataas, minus 7b squared. So yun po. Kung mapapansin ninyo, si u ay 2. Si ub ay may tig-isa. Kaya kung ipa-plus mo yung 1 plus 1 na yan, 2 pa rin yan. Si b squared dito sa dulo, 2 pa rin. Pare-pareho yung mga yon. Pero merong natatangi na mas mataas sa kanila. At yun ay si w. Dahil si w ang may pinakamataas, ang kukuhain natin ay yung pinakamataas sa charges niya. And that is 4. So meaning to say, the second example has 4 degree or are in fourth degree. Ayan po. Kaapat na degree. Next, on the third example is the RST minus 2S squared plus 12T minus 4R minus 15.
Tingnan nyo lamang po itong mga ito. Di mababa ito. Si 2s squared, 2. Si 12t, 1. Si 4r, 1. Kung mapapansin nyo po rito, may tatlong variable na magkakadikit. Ayan. Yan po ang ating kinuha dahil yan ay pag pinagsama-sama mo, bagamat maliliit ang kanilang charges, 1 para kay R, 1 para kay S, 1 para kay T. Pero pag yan ay kinuha mo yung sum nila, yan ay magpuproduce ng 3. At itong example na ito ay nasa third degree. Ayan po yun sa algebraic expression. So, kaya hindi na natin kinuha si S squared dahil may mas tataas sa kanya. Yun ay yung 3. Ngayon naman, ito medyo tricky yung pinaka-last. The last one is a kind of monomial. A constant number. So, paano natin malalaman ang degree niya? So, ito po yan. So, kung ililista ko siya, 21x raised to 0 power. Kaya't may kulay yung x dyan na fuchsia or pink dahil pwede kong palitan ng kahit anong variable yung anong number ko. Pwedeng A, pwedeng B, pwedeng C, kahit anong letter sa English alphabet, pwede kong ilagay dyan. Dahil, bakit po? Dahil ang charges po na exponent niya ay 0. Sinasabi po sa ilang pag-aaral doon sa laws of exponents, later on, mapag-aaralan niyo po yun. Anumang variable o number na may exponent na 0 maliban sa 0 ay katumbas ng 1. Kaya kung yung si x raised to 0 ay 1, 21 times 1 is still 21. Kaya po, yan ay nagsasabing ang degree ni 21 ay nasa 0. Tanging tatandaan nyo lamang po, pagka ang given ay constant lamang at walang variable, ang degree po lagi niyan ay 0. At tatandaan nyo po yun. So, moving forward, meron tayo ditong example na kailangan natin gawin or trials para malaman natin kung tayo natututo. So, we have 3 examples here or mind breaker. Ito po. At sasagutan po natin. For the first one, algebraic expression z plus 5. We're asked to find what is its kind, the coefficients, its degrees, and its constant. So, sagutan natin number 1. Siya ay binomial. Bakit? Dahil dalawang terms. Isa para kay z at isa para kay 5. Dahil siya ay pinaghiwalay ng addition sign. Coefficients ay 1. Yung coefficients na 1 ay na kay z. Ang bawat variable na hindi mo kakitaan ng numero sa unahan niya, dito, sa unahan, ay may imaginary one na coefficients. Ngayon naman, ano naman yung degree? Ang degree niya ay nasa 1 dahil mismo ang exponent ni z ay 1. Babalikan lang po natin na ang bawat variable na hindi makakita ng exponents ay may imaginary 1 exponent. Constant. Okay, dahil ang constant lamang ang character o ang number na hindi mo kakakitaan ng kadikit na variable. So take note, mag-ingat po sa sign. Dahil si 5 ay isang positive, marapat na lamang na ilagay mo na lang siyang 5 dyan. Pero kung yan ay magiging negative, instead of positive 5 or 5, lalagyan mo po yan ng negative sign. For the second example, the r squared minus 2rs plus s squared has term of trinomial o siya ay under trinomial po dahil may tatlong terms. Isa para kay r squared, isa para kay rs rather, and isa para kay s squared. So, ano yung coefficients?
Ang coefficients niya ay makikita mong mga numero besides the alphabets or the variables. Yung 1 para kay r squared, yung negative 2 para kay rs, at yung 1 para kay s squared. So, sinasabi nga po dyan, ingat po lagi tayo sa sign. So, sa degree, ang degree po ng second example ay 2. Ayan po. Kung mapapansin niyo po, si r squared ay 2, si s squared ay 2. Si r ay may imaginary 1 na charges exponent at ganoon din si s ay merong 1 charge exponents. Kaya 1 plus 1, 2 pa rin. Kaya wala rin pagkakaiba at ang pinaka-highest degree nila o ang highest exponents nila ay 2 degree. Ngayon, dako po tayo sa constant. Tanong, may constant po ba kayong nakikita sa second example? Tamang sagot ay wala. 0 po tayo dyan. Dahil wala tayong nakikitang constant. Tandaan po natin, ang constant ay ang tanging numero na hindi o walang kapares mismo na variable. Lahat po iyang nasa 2 ay puro variable po yan. Kaya, sa constant natin, 0 po tayo dyan. Next, on the last example, negative 27. So, what is this kind? Anong kind ng algebraic expressions na ito? Ito ay nasa monomial. Tandaan niyo po, ang monomial ay maaaring isang variable o isang numero or magkapares na character na hindi pinag-uugnay ng addition at subtraction po. Kaya may sinabi magkapares dahil ito ay pinag-uugnay lamang ng multiplications. Madalas multiplication po iyon. Ayan po. And next, coefficients. Ano ang coefficients niya? Yan po ay 0. Di po ba wala tayong variables? Kaya marapat na lamang na ilagay natin yan ay 0 dahil wala tayong nakikitang variables. Ano ang degree? 0 pa rin po dahil wala po tayong nakikitang variables. Next, constant. Yung numero niya rin po ang constant. Dahil wala na pong iba na makikita dyan kundi ang numero niya rin po. So, I do hope so na nakuha niyo po yung example po niyan and we have to move forward po. So, we're asked to write algebraic expressions for these word phrases. So, tanong na natin. So, I do hope so na nagtatry po rin kayo sa sarili niyo dyan sa harap po ng inyong screen with your scratch. Pabalik po tayo sa algebraic expressions. So, 4 more than s. Ano kaya po ito? Ito ay s plus 4. Yung s po yan yung anong number natin. Ibinigay na mismo po yung anong number. Given na siya. Next is the product of 7 and c. Ano kaya po iyan? Yan, 7c po. Hindi po pwedeng c7. 7c po. Mauna muna po ang number bago yung variable. Tandaan niyo po yun number muna o numerical value bago ang numerical coefficients po. Ayan po. Or numerical coefficients muna po bago po yung variable. Ulitin ko lang po. Ayan, next. 9 less than x. Ayan, 9 less than x. So, ito po ay x minus 9. Ayan. A number divided by the sum of 4 and 7. So, ito po yan. Ayan. So, pwede yung s divided by, pwede po itong ganito, s divided by 4 plus 7. The quantity of 4 plus 7. Ayan.
Yan po. The quantity of 4 plus 7. Next is twice the sum of a number and 4. Twice the sum of a number and 4. Ito po siya. Ayan. Twice, ibig sabihin 2 times. The sum of a number and 4. So, ginamit ko na po yung x dahil most commonly used yan. Ayan po, commonly used po yung x. So, kahit anong alphabets po pwede natin gamitin. So, it's up to you. So, twice the sum of a number and 4. So, unahin muna natin yung a number and 4, yung sum nila, tapos i-multiply po natin. Yan po yan. Ulitin ko lang po itong isa para mas maliwanag sa inyo. Pwede po ito, pwede. Pero kung nagmamadali ka, mas angkop na po itong ginawa natin, yung nakadilaw. Ayan. Some would say or prepare in reading this as a number divided by the quantity of 4 plus 7. Ayun po, mas madali yun para sa kanila. So, and next is the sum of 3/4 of a number and 7. 3/4 of a number. Ibig sabihin, 3/4 times a number. So, bahala na kayo. Tas sum. Ito po yun. 3/4 of a number plus 7. Ayan po yun. The sum. Ibig sabihin, tinutukoy yung sum ng number 7 at ng 3/4 of a variable o unknown number. Ayun po yun. Kung mapapansin nyo sa mga example ko, ginagamit ko po ang iba't ibang mga alphabets just to represent variables and unknown numbers. Okay. So, on 7th example, 10 times a number increased by 150. Ayun po. Ito po siya. 10 times a number increased by 150. Ibig sabihin, yung number y, 10 times the number y plus 150. Ayan po yun. 10 times a number. Yung number natin, yun yung y, yung anong number natin. So tulad na nabanggit ko, pwede nyo po palitan po yan. So, looking forward for this. Write an algebraic phrases for these situations. So, ito. I do hope so, nagtatry din po kayo dyan para malaman po natin. So, medyo madali po ito because single phases po ang mga example na ito. Or trials. A car was traveling 35 miles per hour for a number of hours. So, sinabi itong phrases dahil ito ay madalas walang kahulugan. So, the same with the English classes. So, ang isang sagot dyan ay ito. 35 over x. Or 35 divided by x. Ayan po yan. The number 2, Bob runs 7 times a week for a number of weeks. So, ito tayo. 7 times r or 7r. So, yung r, that is the running numbers of Bob for a week. So, ginamit ko na yung r para medyo sounds like dun sa runs. And the next, the plumber added an extra 150 pesos to her bill. So, yun yan. M plus 150. Ginamit ko si M dahil it's pertaining to a money. So, M plus 150. Extra, added. Ibig sabihin, di ba plus? Meron ba namang extra na added na minus? So, hindi na po yun. Kaya, plus sign or add sign. Next is 35. Fewer people came than the number expected. If you are expecting for somebody to come to your party, so itong mga maaaring i-represents mo. Though it is phrase. P minus 35. So, in-expect mo, halimbawa 100. Pero 65 lang pala ang dumating. So, pwede mo i-represent siya na P minus 35. Fewer, mas mababa ng 35 doon sa ina-expect mong number. So, these are the basic examples or basic trial for the writing phrases of the algebraic expressions. Ayan po yun. So,
take it one at a time, huwag magmamadali sa pag-aaral po nun. And be familiar with the words we've used, yung kanina.